kung pabor ka kay Vice President Sara Duterte, natuwa tayo. Dahil parang punto sa kanya yan. Kasi remand, balik doon sa House of Representatives. Yun naman mga ayaw dyan, yung mga pro-impeachment, galit sila. Now, ito ang nakatawa. Dahil ang bloodbath, sila na ngayon mag-aaway. Ang dalawang kapulungan, yung House at saka yung Senate. Now, kung hindi tanggapin ng House, para sa akin, that was really an insult. Kaugnay pa rin po dito sa impeachment trial nga laban kay Vice President Sara Duterte. Kung maalala po ninyo, sa halip na i-dismiss ay i-remand na lang. Yun po yung naging hakbang, aksyon ng Senado. Kaugnay nga po doon sa articles of impeachment. Baga, ibinalik doon sa Kamara. Ngayon, nagdumating po ang motion na yan. Yung ulat na yan, nakatanggap ang Kamara, ang sabi nila, hindi mo nila tatanggapin at magka-counter po sila ng clarification doon po sa ipinaparemand. Pero bago po yan, yung remand mismo, pag-remand, yung hakbang ng Senado, Attorney, wala ho ba kayong nakikitang paglabag sa batas o unconstitutional ba o legal po ang naging hakbang, aksyon ng Senado hinggil po dyan? Actually, yan ang what makes it exciting, amusing, entertaining. Alam mo, ang pinaka-bottom line dito, kasamang Jade, no? Diyan makita mo yung political process ng impeachment. It's all about political dimension or political realities. Now, yung Constitution, nagsabi lang ng mga basic na mga fundamental principles. Like, for example, the power to initiate exclusively belongs to the House of Representatives. So yung pag-initiate nila, politika din yan. How they are going to initiate it, politika talaga ang pulot-dulo. Now, pagdating sa Senado, the power of the Senate is the sole power to try and decide all cases of impeachment. Now, yung try and decide, malawak din yan. So, yung decision nila to remand instead to dismiss, para sa akin, that is well within that parameter. Now, sabi ni Senator Amy Marcos, SKL, saan kalulugar? Actually, yan, tama talaga yan. Kung pabor ka kay Vice President Sara Duterte, natuwa tayo. Dahil parang punto sa kanya yan. Kasi remand, balik doon sa House of Representatives. Yun naman mga ayaw dyan, yung mga pro-impeachment, galit sila. Now, ito ang nakatawa. Dahil ang bloodbath, sila na ngayon mag-aaway. Ang dalawang kapulungan, yung House at saka yung Senate. Now, kung hindi tanggapin ng House, para sa akin, that was really an insult para sa akin, kasamang Jade. Napalawang sabihan ka na, tingnan mo muna yung ginagawa mo. I will really feel insulted. Now, as to where it will go, yan ang ko natin. That's why the impeachment now is in limbo. Yung pangalawang kondisyon, hindi man nila ma-comply ngayon dahil what they are going to decide now will not bind the 20th House of Representatives na may sarili ring decision the moment it will be convened. So back to parang stalemate ito. Now, ang mag-determine naman diyan ngayon pag open ng 20th Congress, politika naman kasama Jade. Now, the House of Representatives parang meron na silang kumbaga pa
meron ng blood or dirt into their hands. May kasabihan kasi kasamang Jade na he who comes to court must come with clean hands. Now ngayon, did they go to the Senate with clean hands? Can we just disregard the admission of their own peer or peers for that matter, like the admission of the no less than the campaign manager of the Alianza, si Congressman Toby Tiangco, na ang pagpirma pala ng impeachment, although we know na politika man talaga, pero lantaran yun eh. How are they going to justify it morally? No. So, they cannot have the parang monopoly of sabihin natin, yung good faith, na mismo yung kasama yung nagsabi na hindi yun pure na decision ninyo to impeach VP Sara because sabi nga ni Congressman Tiangco, napilitan because there is money in it. May consideration. Yan naman ang kanilang they are going to face when the 20th Congress will have to affirm whether they will pursue with the impeachment. So away ito ng kumbaga pa public opinion. Nakita naman natin sa resulta sa 2025 elections. They were all repudiated. Hindi naman pwede pagmamayabang ng mga congressmen na okay, majority of us or in fact 90% of us who voted for the impeachment ay re-elected. Of course, because many of them are unopposed. And many of them are nag-aaway din sila. Parehos sila. Ang isa, tumakbong gobernador. Ang isa, tumakbong congressman. Ang pinatakbo naman ng kalaban na gobernador ay kasama rin sila sa isang grupo na pamilya or grupo na pro-impeachment. So, hindi masasabi. Ang tao, walang clear cut doon na tumakbo sila na ang kalaban nila anti-impeachment na nanalo sila. Hindi. Kasi karamihan doon all over the country, yung alyansa nila, sila lang mismo nag-away. So, both of them sa nagtakbuhan sa bawat distrito, we're all part of yung conspiracy o yung decision to impeach VP Sara. Ang tingnan natin yung decision ng mga tao sa senators. Kasi lahat ang kampanya ng mga senators noon, kung iboto niyo kami, you are voting us because you don't like that VP Sara will be convicted. Kaya nga nanalo sa Mindanao halos lahat with Duterte. Oh. Yan ang barometro diyan. Hindi yung barometro doon na nanalo pa rin sila kahit nag-sign sila kasi most of them, as I said, walang kalaban, unopposed, or kung mayroon namang kalaban, sila mismo naglalaban.